Happy anniversary, Light Church. Tatayo po tayo. Magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Excited na tayong lahat na purihin ang ating Panginoon. Come on, if you are excited to praise the Lord, can we clap our hands to Him this morning? Hallelujah. Hey! Pinupuri ka namin, O Diyos. Pinupuri at sinasamba. Hallelujah. Come on, Light Church. Lahat tayo ay magsasaya ngayong umaga na to. Amen. Come on. Hey! Hey! Hey!
Jesus, 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 Jesus. Pinupuri ka namin, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah, come on. Hindi pa tapos ang Panginoon para sambahin mo siya ngayong umaga. Come on this night. Humble yourself to Him that, Lord, I need you, God, sa buhay ko, Panginoon. Lord, truly, God, pinakita mo sa amin, Lord, kung gaano ka katapat, kabuti, Panginoon, sa aming mga buhay. Na, Lord, minsan, Panginoon, hindi ka nagkulang, Panginoon, because Ikaw ay sapat at higit na, Panginoon. Lord, niluluwalhati namin ang ngalan mo, pagmamahal mo, God. So Lord, Ikaw po yung ma-please and ma-honor, Panginoon, sa bawat pagsamba at pagpuri namin sa iyo. Lord, pinupuri ka namin. Dinadakila, O God. Jesus. Salamat, O Diyos. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aking puso, sa aking buhay. Papurit pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Mitsang pakatapatan mo, O Diyos. Atan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aking puso, sa aming buhay. Papurit pagsamba, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa amin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin.
Lord, itinatanghal namin ang ngalan mo, Panginoon. Lord, sa iyo po lahat ng papuri at pagsamba. And in Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Malakas na palakpakan po para sa buhay na Diyos. Thank you, Jesus. Ayan, sino po dito gusto niya maging memorable ang live 60 seconds na? Amen po ba? Can I hear amen? Ayan po, iikot po tayo para magkamustahan at manggitian po. Enjoy po. Amen. Blessed Sunday Live family, can we once again fill this place with the loudest clap offering para po sa Panginoon. Amen. Maraming salamat po, Light family. Makakaupo na po tayong lahat. Amen. You know what po, last Sunday we are reminded, tama po ba, that there's no chain too strong for God to break. Amen po. Amen. That even in the grip of addiction, His love can rewrite our story. Amen po ba? Amen. But I believe that God is not done yet with us. And if He was able to turn brokenness into breakthroughs last week, I believe that we have all the more reason to expect more from Him. Ayan, pwede po ba nating muling palakpakan si Lord? Amen. Thank you so much, Life Family. Isn't it amazing po how God connects our stories and how He brings people in our lives to walk with us, believe with us, and to remind us that we are never alone. Kaya naman po today, we are so blessed to have our new friends joining us today. Amen po to all of our new friends. If this is your first time here on church, pwede ko po ba kayong imbatahang tumayo? Ayan, sige po, tatayo po tayo. Palakpakan naman po natin sila, Light Family. Alright, thank you so much po. Ayan, to all of our new friends and first-timers dito po sa ating simbahan, welcome home po sa inyong lahat. And simula po ngayon, ayan, consider yourselves as part of this growing family. After the celebration po, please stay for a few minutes after the celebration because our consolidation team would love to have an opportunity to meet you and of course to give you a small token of appreciation po. Muli po to all of our new friends and first-timers, welcome home and thank you so much for being here with us this Sunday. Ayan, and Life Family, ayan, let us continue to have an expectant heart because I believe that God has prepared a very special word for us this morning. Mensaheng magpapaalala sa atin that our story, our life doesn't end with our mistakes. Amen? Because He is still writing it. Kaya naman po, let us continue to buckle up with faith and may we all have a Sunday that is filled with love and joyful heart. Thank you so much. To deliver the Word of God, let's welcome Pastora Dorothy Joyce Magbuhos. Ayan, hello po sa ating lahat. Blessed Sunday po, Light Family. Ay, parang gising po ba tayo? Amen. So sabihin mo sa katabi mo, Happy 16th Anniversary! Ayan, parang ako po yung tinignan ninyo, hindi po yung katabi nyo. Sige po, sabihin nyo po sa katabi ninyo, Happy 16th Anniversary! Ayan. So, hello po sa ating lahat. Sino pong naniniwala that God is so faithful po sa ating mga buhay? Amen. Lalong-lalo na po sa ating simbahan. Ano po? Na kung saan po patuloy niya po tayong sinasamahan, ginagabayan, at syempre po, higit sa lahat, pinagpapala po tayo ng ating Panginoon. Amen po ba? Sabihin niyo nga po sa katabi mo, pinagpala ka. Amen. Okay, at alam nyo po, okay, alam ko po na sa tema po ng ating anniversary ngayon and also our series ngayon po, ano pong title po? My Story, History. So tayo po ay napagpapala ng mga istorya po ng pagbangon at tagumpay. Tingnan mo yung katabi mo, napagpapala ba siya?
Amen. Lalo na sa mga natututunan po natin noon, ito pong sa mga last Sunday services po natin, kung saan nakakita po tayo ng mga tao, okay, na sinagip at ni-rescue po ng ating Panginoong Diyos. So, unang-una, ni-rescue po tayo saan? Sa destructive anger. Okay? Tingnan mo yung katabi mo, napalaya na ba yan? Sa galit? Ay, mukhang hindi pa ata. Napalaya na yan. Amen. Okay, and pangalawa, okay, or yung last Sunday, pinag-usapan natin, okay, yung about sa addiction. Tama ba? Sinurrender na po ba natin ang ating mga addiction? Parang konti pa din. Amen. Amen, okay. And syempre po, ngayon, alam kong excited na po tayong lahat kasi marirescue naman po tayo ngayon. Saan? Sa demoralizing lust. Sabi nyo nga po, lust. Naku po, Pastora, mukhang bakit yan po ang pag-uusapan natin ngayon, okay? Pero naniniwala po ako na kung paano tayong pinalaya sa anger at sa addiction, ngayong araw na to ay papalayain din po tayo ng Panginoong Diyos sa last. Amen. Kaya po ang pag-uusapan natin ngayon ay rescued from lust. Amen? So, buksan po natin at basahin po natin ang ating main text ngayon from James chapter 1, verses 13 to 15. At syempre po, tatayo po tayong lahat at babasahin po natin ito ng sabay-sabay. Okay po. Basahin po natin sa NASB po. 1 to 3, go. No one is to say when he is tempted, I am being tempted by God. For God cannot be tempted by evil, and He Himself does not tempt anyone. But each one is tempted when he is carried away and enticed by his own lust. Then when lust has conceived, it gives birth to sin. And sin, when it has run its course, brings forth death. Now, sabi po sa Tagalog, huwag sabihin ni numan na tinutukso siya ng Diyos kapag siya'y dumaranas ng pagsubok, sapagkat ang Diyos ay hindi maaaring matukso at hindi rin naman niya tinutukso ang kahit sino. Natutukso ang tao kapag siya'y naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. At ang pagnanasa kapag naitanim sa puso ay nagbubunga ng kasalanan at ang kasalanan sa hustong gulang ay nagbubunga ng kamatayan. So ang Diyos pa mapagpala sa kanyang salita. Let's close our eyes and let's pray. Thank you, Lord, sa buhay at sa pagkakataon, panibagong pagkakataon na pinagkalob niyo po sa bawat isa sa amin. Thank you, Lord. Kami ay safe and sound nakarating sa aming simbahan. At Lord, kami ay handa na, excited na sa mga ituturo mo pa sa amin, Lord. We want, Panginoon, na maranasan pang kapangyarihan mo sa buhay namin. Lord, excited kami na patuloy na magpabago sa iyong mga salita, magpa-transform pa, Panginoon. Lord, alisin niyo po anuman mga hindrances sa amin ngayon, sa pakikinig ng salita namin, pakikinig ng salita mo, Panginoon. And in Jesus' name, O God, tulungan mo kami na maintindihan, tanggapin, yakapin, Panginoon, at ikumit po namin ang aming mga sarili sa iyong mga salita. Thank you, Lord. Have your way. We are claiming victory, O God, and freedom ngayon pa lang. Alam namin na may gagawin ka sa buhay po ng bawat isa. Salamat, Panginoon. Use me as your mouthpiece. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, makakaupo na po tayong lahat. Okay po. So, sa binasa po natin, okay, so from the book of James, so syempre halatado kung sino na ang nagsulat. Sinulat ito ni James, okay, at sinulat niya po ito para po sa lahat ng mga Jewish Christians, okay, na nasa iba't ibang lugar po, okay, ng mundo. Now, ine-encourage niya po sila na magpakatatag po sa gitna po ng mga pagsubok at syempre po tinuturuan niya din sila na mamuhay na meron pong tunay na pananampalataya, hindi lang po sa salita, but lalong-lalo na nakikita dapat sa gawa yung kanilang mga pananampalataya. So, pinapaliwanag din po niya dito ang pagkakaiba po ng pagsubok at ng tukso. Okay? So, pinapakita niya yung pagkakaiba ng dalawa. Now, nilinaw po ni James na ang pagsubok ay galing sa Diyos at itong pagsubok na to ay pinapatatag. Okay? Nito yung mga pananampalataya ng mga tao. Okay? Yung pinapatatag nito yung pananampalataya ng mga Kristiyano na nananampalataya sa Panginoong Jesus. Pero, ang tukso po ay hindi galing sa Diyos. Amen.
Ang sabi, huwag sabihin ni man na tinutukso siya ng Diyos kapag siya'y dumaranas ng pagsubok, sapagkat ang Diyos ay hindi maaaring matukso at hindi rin naman niya tinutukso ang kahit sino. So it's very clear. So makikita natin dito na kinokorek po dito ni James ang maling mindset, okay, ng tao na ang iniisip nila kapag may tukso, kay Lord yun galing. Okay, na si Lord ang tumutukso sa kanila. Now, mga kapatid, kapag natutukso po ang tao, hindi po niya pwedeng sisihin ang Diyos. Actually po, yung mga ganito pong thinking or reasoning, pagdadahilan, ay ginagawa lamang po ng mga taong ayaw panagutan ang kanyang kasalanan. Kaya ang gagawin niya, ituturo niya or ibiblame niya si Lord. Si Lord kasi tinukso ako, hindi po ganon. Amen? Maliwanag po ba? Now, kung ganon po pala, saan pala nagmumula ang pagkatukso ng tao? Okay, ang sabi po ni James, natutukso ang tao kapag siya'y naaakit. Alam mo yung katabi, naakit na ba yan? Okay? Kapag siya ay naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. Ang sabi sa English, but each one is tempted when he is carried away and enticed by his own lust. So it's clear po na ang source po ng temptation ay hindi talaga external. Okay, di ba? Yun yung akala natin, ang temptasyon, external yan. Hindi po. Hindi siya actually external at hindi din po siya kay Lord galing. Pero mula daw saan? Mula po sa ating mga sariling pagnanasa. Mula po sa ating mga lust. Okay? So the lust that dwells within us is the agent of deceit. At kapag po nadala ang tao sa sarili niyang pagnanasa, okay, nadala ang tao sa lust, doon na po siya natutukso at doon na po siya nahuhulog sa kasalanan na dadalhin po siya saan? Sa kapahamakan. So ito po ang reality ng lust. Kaya po, kailangan po na ma-rescue po ang tao na namumuhay sa lust. By the way nga po pala mga kapatid, wala pong pinipili ang lust. Kahit anong edad po ito, amen. Kahit pa bata ka pa, okay, adult ka na, may asawa ka na, anong status ng buhay mo, wala pong pinipili ang lust. Are you here? Are you getting it? So lahat po tayo dito ay makaka-relate at lahat po tayo dito ay kinakausap ng ating Panginoong Diyos. So pag-usapan po natin, understanding why people need to be rescued from lust. Bakit ba kailangan nating maintindihan na dapat po tayong mapalaya, okay, sa lust or sa mga makamundong pagnanasa? No, kasi po mga kapatid, marami pong iniisip, okay, ng mga tao, iniisip nila, normal lang ang lust. Normal lang yun. Desire ko yun. Tama ba? Okay? Doon ako sumasaya. Normal lang yun. But no. Wawasakin po tayo ng lust. So pag-usapan natin, bakit ba kailangang maintindihan natin na mapalaya dapat tayo sa lust? First of all, lust begins with a wrong desire. Ang pagnanasa, okay, ay nagsisimula sa maling pagnanais. Okay? Or maling pagnanasa. Sabi sa James 1:15, but each one is tempted when he is carried away and enticed by his own lust. Now, yung lust po dito in Greek is epitomia, which means strong desire. Hindi lang po siya basta desire. Strong desire or craving or passionate longing. Diba? Inaasam mo. Diba? Nilulong mo siya. At alam niyo po ba na ang interesting part sa epitomia ay neutral po ang meaning niya. Pag sinabi po natin neutral, ibig sabihin, pwede po siyang maganda, okay, pwede siyang mabuti, at pwede din siyang masama. Okay, yung ibig sabihin niya. Depende po saan? Sa context. Can you say context? For example, kapag ang desire mo nakatuon sa Diyos, okay, nakatuon sa righteousness, nakatuon sa spiritual growth, then ito po ay mabuting desire. Amen? Pero, kapag ito po ay nakatuon sa laman, sa kasalanan, o sa mga bagay na labag po sa kalooban ng Diyos, ito po ay sinful desire.
At sa context po ng binasa natin sa James 1:15, ang epitomiya po dito ay sinful desire. Base po sa context na tinatalakay dito ni James. Kaya nga po, ang pagkakatranslate po sa English ay what? Lust. Can you say lust? Na kung titignan natin ang lust po sa dictionary, it means an intense sexual desire. Grabe, intense na sexual desire. At hindi lang po sexual desire, but it can also refer to a passionate and overwhelming craving for anything. Kahit ano daw po, hindi lang sa sexual desire, pero kahit ano, katulad ng kapangyarihan, di ba, pera, pagkain kasama din po. Sobra-sobrang pagnanais sa pagkain at even sa buhay mismo. So pag sinabing lust, ito po ay pagnanasang makamundo. Makasalanang pagnanasa na nakadepende po or nakasenter po sa kung anong gusto ng laman, sa kung anong gusto ng katawan. Okay? At ang focus nito ay ang masatisfy, di ba, mapasaya ang fleshly at sensual desires. At alam niyo po ba, madalas involved dito ang 5 senses ng tao. Ano yung 5 senses ng tao? Sight, di ba? Hearing, smell, taste, and touch. Tama ba? Yung mga nakikita ng mata, yung mga pinapakinggan ng tenga, yung mga nahahawakan, at marami pang iba. So in short po, ang lust, finifeed niya, pinapakain niya ang 5 senses na ito para masatisfy ang cravings ng laman. At alam niyo po ba kung anong nakakatakot sa lust? Nakakatakot sa lust is, it's a desire that mistakes want for need. Sinasabi na yung gusto mo, kailangan mo. Iniisip niyang, kailangan ko to para mabuhay. Kailangan ko to para sumaya. Pero, ang totoo, gusto lang niya ito para masatisfy ang sarili niya. Are you here? Kala mo, kailangan mo, yun pala, gusto mo lang. That is why marami pong tao ang nahuhulog sa lust. Ang nahuhumaling sa lust. Kasi naniniwala sila na ito ang kailangan nila. Ito ang makakapagpuno sa kanila. Pero sa dulo, masiiwan silang empty, ubos kesa dati. So in short, lust is a perversion of desire. Ibig sabihin, ito ay masama o baluktot na pagnanasa. Ito ang desire na disconnected from God, but connected to the flesh. Malayo kay Lord, hiwalay kay Lord, pero konektado sa flesh, sa laman. Kondisyon po ito ng puso na nagsasabing, gusto ko ito, kahit ayaw to ni Lord. Yun po ang lust. Again po, not all desire is bad. Naniniwala po ba kayo? Nag-agree po ba kayo? Hindi lahat ng desire mo, mali. Hindi lahat ng desire ng tao, masama. Amen. Bakit? Si Lord po mismo, create tayo na may strong desire para i-desire or para ilong natin siya at ang kanyang righteousness. But desire becomes lust when it craves for something God has forbidden. Kapag daw gusto mong makuha ang isang bagay, kahit labag yun sa kalooban ng Diyos. At ano pang sabi? And when it seeks to satisfy those desires outside God's will. Kapag daw gusto mong masatisfy ang flesh mo, kahit alam mong mali ang paraan. So again, lust begins with a wrong desire. Nagsisimula sa maling pagnanasa. Pangalawa, na dapat nating maintindihan sa lust, kung bakit tayo kailangang ma-rescue dito. Number 2, lust grows when it is conceived. Ang sabi sa verse, then when lust has conceived, it gives birth to sin. At ang pagnanasa, kapag naitanim sa puso, ay nagbubunga ng kasalanan. So, ibig sabihin po, ang lust, hindi siya mananatiling desire lang. Amen. Hindi siya mananatiling wrong desire lang. Ibig sabihin po, kapag hinayaan lang natin ang wrong desire, ang lust, it conceives. Magbubuntis siya at manganganak. Are you here?
Ang metaphor po ng conception dito, yung conceive dito, ay nagpapakita po ng initial stage na kung saan ang maling desire ay in-entertain at inalaw mag-grow. In a way, parang halaman, buto na diniligan. Are you getting it? So, maling desire in-entertain at inalaw mag-grow. Lust starts as a seed, but when watered with attention, in-entertain mo, inisip-isip mo, it grows roots in your heart. Nagkakaugat siya. Lumalalim at lumalago. Kapag pinayagan natin ang maling pagnanasa na manatili sa ating isip at sa ating puso, parang binigyan natin ito ng lupa at tubig para tumubo. So mapapansin nyo, may progression. Hindi siya mag-i-stay na desire lang. Or may progression, hindi siya kaagad-agad immorality. Nag-immoral ka agad yung tao. No. Nagsimula yan sa maliit, di ba? Sa patikim, tikim, pero lalago yan kapag in-entertain. Amen? Mula muna sa loob, mula muna sa wrong desire, then in-entertain, inalagaan, ni-nurture, di ba? Ni-nurture yung last. Di ba? In a way, parang pinagbuntis. Then later on, manganganak, syempre yan. At anong ipapanganak? Anong bunga? Kasalanan. Sin, yun ang sinabi sa verse. Lalabas na siya, hindi lang sa loob, lalabas na siya sa action. At dito napapasok ang adultery, pornography, immorality, impurity. So makikita mo, hindi siya overnight. Hindi siya biglaan. But nagsimula siya sa maliliit na compromises, sa pag-e-entertain hanggang lumaki. So lust is fed, pinapakain siya by what you see, what you think, and what you repeatedly allow. Amen? Hindi mo pinadaan lang. Kunyari, malaswang pag-isip, hindi mo pinadaan lang. In-entertain mo pa. So it is fed. Tapos repeated, inulit-ulit. At tandaan po natin, what you feed grows. Kung ano pinapakain mo, lumalaki. Kung anong pinapakain mo, lumalago. At kung pinapakain natin ang wrong desires, anong isipin natin? Anong mangyayari? Lalago ito. Amen? At lalabas saan? Kasalanan. Finid mo ang lustful desires, naging lustful thoughts, na nalid na sa pornography, then kinalaunan, hindi na sapat sa'yo na pinapanood mo na lang. Kaya, nag-lead siya saan? Sexual immorality. Are you here? Amen? Nakasama ko pa po kayo? Amen. Now, hindi po theory lang to. Baka sinasabi nyo, Pastora, totoo ba yan? Baka ano lang yan, sabi-sabi lang yan. Hindi po. Hindi po theory lang to. Totoo po itong nangyayari sa mundo natin. As a matter of fact, ayon po sa 2022 UNICEF Philippines, isa sa bawat 2 kabataang Pilipino, grabe po, 50% ay nakakita or na-expose sa pornographic content online bago pa mag-edad ng 18 years old. Amen. Ano na ngayon ang social media? Scroll-scroll lang yung bata. Ang dami niya nang makikita. Amen. Are you here? So it's true, nangyayari. Ano pa? Ayon sa 2021 survey of Statista, 64% ng lalaking Pilipino ages 18 to 34, so kasama ng mga adult, admitted to watching pornography at least once a week. Totoong nangyayari? Yes. At 29%, hindi lang lalaki, but 29% ng mga kababaihang Pilipino in the same group, 18 to 34 years old, ganun din ang ginagawa. Nanunood din ng pornography at least once a week. At hindi lang po yun. Base po sa young adult fertility, 32% ng mga kabataan sa Pilipinas from 15 to 24 years old ang nagsabing nakaranas na sila ng sex bago magpakasal. Are you here? Nagsimula sa wrong desire, nahulog sa matitinding kasalanan. 2009 report from the National Commission on the Role of Filipino Women stated that around 36% of men
and 2% of women engage in infidelity. Here, pumasok sa mga infidelity, sa adultery. At ang sabi po, ayon po ulit sa young adult fertility, mga 3% ng mga kabataang may asawa, kabataan po ha, o nasa live-in arrangement, ang nagsabing nagkaroon na sila ng extramarital affair. At alam niyo po ba na may data din po na nagsasabi na ang mga nakaranas po ng sex bago mag-asawa ay mas mataas ang possibility na ma-engage sa extramarital affair. Totoong nangyayari? Opo. Hindi siya theory lang. Ito po ang nangyayari kapag inaalagaan ang maling pagnanasa. Ang last, lalabas siya sa actions at mandadamay ng iba. Hahanap at hahanap ito ng paraan para mag-gratify ang desires ng flesh to the point na wala na siyang pakialam sa mga consequences. Kung magkasakit man siya, kung may masaktan man siya, wala na siyang pakialam sa consequences. Basta masatisfy niya ang desires ng flesh. Hayagan at sinasadya ng gawin ang kasalanan. Are you here? So nagsimula sa wrong desire, in-entertain, di ba? Pinagbuntis, inalagaan, lumabas sa kasalanan. At ang nakakalungkot, pangatlo, last ends in death. Kamatayan. Ang sabi, and sin, when it has run its course, brings forth death. At ang kasalanan, sa hustong gulang, nag-mature, ay nagbubunga ng kamatayan. So ang sabi, sa hustong gulang, kasalanan sa hustong gulang, ibig sabihin, ang kasalanan, it is never content to remain small. Hindi siya kontentong small lang siya, maliit lang siya. Ang last, hindi siya kontentong, alam mo yung desire lang siya. It matures. Lumalaki ito at dumadami. Yung nagsimula sa single act ay pwedeng maging habit hanggang sa maging character or pagkatao mo na to. Character mo na siya, pagkatao mo na siya. Di ba? Parang bata na lumaki bilang adult, mas malakas at mas naging mapanira. Now, alam niyo po ba na maraming maagang na-expose at na-engage sa lust dahil may umabuso sa kanila? Are you here? Ulitin ko. Maraming maagang na-expose sa lust, sa pornography, sexual immorality. Bakit? Dahil sila mismo nakaranas ng abused or ng abuse. Sa isang survey ng UNICEF, kasama ang Philippine government, nasabi na 80% ng mga batang Pilipino, 13 to 24 years old, ang nakaranas ng anumang uri ng karahasan, physical or psychological. Tapos sa grupo na yon, 1 in 5 respondents, ibig sabihin 20%, ang nagsabi na sila ay sexually violated, sexually abused. At alam niyo po ba, out of 204 na bansa sa mundo, 18.9% ng mga babae at 14.8% ng mga lalaki ay naabuso sexually bago pa man sila umabot ng 18 years old. Are you here? They were abused. At since na-open ng maaga ang kanilang kaalaman sa ganito, na-engage at na-expose din sila ng maaga sa lust at sexual immorality. Bakit? Dahil ang thinking nila, madumi naman ako. Okay? Ganito na ako. Diba? Kaya isa sa pamuhay ko na lang. At ang worst, they end up abusing others. Naniwala ba kayo? Abused people often end up abusing others. Lalo na kung hindi na-deal ng maayos yung pinagdaanan niyang abuse na yon. At syempre, ang bunga na nito ay kamatayan. Kapag po hindi pinutol ang cycle ng lust, dadalihin ka nito sa kamatayan. Hindi lang po physical death, kundi spiritual death, which is the separation from God. Romans 8:13a, for if you live according to the flesh, namuhay ka. Diba? Base sa kung ano yung gusto ng laman, ng katawan. Ang sabi, you will die. Mga kapatid, yung akala ng tao na magpupuno sa kanya, dadalhin pala siya saan?
sa kamatayan. Marami pong buhay, pamilya, pangarap, reputasyon at relasyon ang nasira dahil sa lust. Do you agree with me? May mga pamilyang winasak ng adultery. Kaya ngayon, mga kabataan natin, generations ngayon, walang father figure, walang mother figure. Bakit naghiwalay? Because of adultery. Mga babaeng iniwan sa matinding brokenness or lalaking niloko ng kanyang asawa. Mga kabataang na-trauma at nawala na ng tiwala sa mismong pamilya, kamag-anak dahil sa pang-aabuso at maging yung guilt at shame na iniwan ng pornography at premarital sex dala-dala nila. At alam niyo po ba, may mga Kristiyano din na nanlamig ang passion kay Lord dahil sa mga unconfessed sexual sins. Mga tinago na mga sexual sins. Totoo po ito. Even ang mga Kristiyano dumaan sa mga ganitong struggles. Alam niyo po, based sa survey, in a Barna Pure Desire Ministry study, 75%. Makinig kayo maigi. Kristiyano po ito. 75% of Christian men and 40% of Christian women reported viewing pornography at some level. Laki po. 75%? 40%? So makikita natin, wala talaga siya sa wala siya sa edad, wala siya sa status, even sa spirituality. Lahat pwedeng mahulog sa lust. Because lust deceives people. Pinapaniwala ng lust ang tao, pleasure lang ito. Sasaya ka dito. Pero ang totoo, lason na nakakamatay. Lason physically, lason mentally, lason emotionally, at higit sa lahat, lason spiritually. Nakakamatay. Hindi mo agad mararamdaman yung epekto nito, oh. Pero unti-unti nitong pinapatay yung purity mo. Una, yung purity lang ng mata mo. Purity lang ng isip mo. Hanggang sa susunod, purity na ng katawan mo. Ang buong pagkatao mo. Ang dumi-dumi na ng tingin mo sa sarili mo. Unti-unti nitong pinapatay ang kapayapaan mo. And even ang relasyon mo sa tao, at higit sa lahat ang relasyon mo sa Diyos. This is why God wants to rescue us from lust. Dahil ang conclusion ng lust sa tao, kamatayan. Nag-enjoy ka? Tinatawanan ka ng lust. Natawanan tayo ng demonyo. Bakit? Alam niya ang ending mo, kamatayan. Nag-enjoy ka? Pleasurable yung nararamdaman mo? Well, tuwang-tuwa ang lust. Napapakain ng lust, pero ang ending niyan, kamatayan. Masaya ka ngayon, pero uubusin ka niyan at dadalhin ka sa kamatayan. Are you here? Kaya nga po, ang mga desire natin ay nagpapakita na may inner longing tayo. Listen mga kapatid, yung desire mo, masama o mabuti, pinapakita lang yan, may longing ka. May dinidesire ka. Pinapakita lang yan na may inaasam ka, may nilulong ka. Pinapakita lang yan ng desire na yan, masama man o mabuti, na may kakulangan sa puso natin, na gusto nating mapunan para tayo ay masatisfy. And mga kapatid, it's true. Totoo po yun. Kasi kiniate po tayo ng Lord na may empty hole or na may hole sa ating puso na tanging ang Diyos lang ang makakapagpuno at satisfy. There's a vacuum in our hearts that only God can fill. Kaso ang naging problema, yung desire na dapat si Lord ang pumuno, hinanap sa tao. Hinanap sa pleasure, hinanap sa pornography, hinanap sa adultery, hinanap sa maling relasyon at gawain. Kaya imbis na mapuno, mas lalong naubos. Ibig sabihin, lust ay palatandaan ng pusong nauuhaw.
pusong naghahanap ng makakapagpuno sa Kanya, ng makakapag-satisfy sa Kanya, kaso hinanap sa mali. Kaya nga po mga kapatid, kailangan natin ay hindi lang pigilan ang lust, kundi lumapit tayo sa tunay na makakapagpuno sa atin. At yun ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen. Siya ang living water na makakapawi ng uhaw ng ating kaluluwa. Siya ang bread of life na makakapag-satisfy ng bawat longing ng ating puso. I wanna tell you, God knows kung anong ginugusto mo, kung anong longing ng puso mo. Baka matagal na nating hinahanap sa ibang tao, ibang bagay, ibang gawain ang makakapagpuno sa atin. Pero ngayon, hayaan mong si Jesus ang maging kapunuan mo. Dahil kay Jesus lang matatapos ang cycle ng lust at magsisimula ang tunay na satisfaction at kalayaan. Hindi ka ba nagtataka? Kahit ilang beses mong, alam mo yung gustong hintuin, tigilan na ang lust, ang pornography, ang immorality, cycle siya. Nauuwi at nauuwi ka doon. Gusto mo nang tigilan ng mga maling relasyon, pero nauuwi ka doon ang nauuwi. Bakit? May kakulangan na hinahanap natin sa iba. Na hinahanap natin sa mga maling gawain. Amen. Pero gusto kong malaman mo kapag yan pinuno ng Panginoong Hesus, wala ng puwang ang anumang mga mali at makamundong pagnanasa sa puso at buhay natin. Amen? That is why as an application sa ating lahat, una, replace lust with fullness in Christ. Palitan mo yung lust. Sabi sa Psalm 16:11, you will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand. Psalm 107, line 9, for He satisfies the longing soul. Naglulong yung soul mo. Ang sabi, ang Diyos ang magsasatisfy niyan. Kahit ano pa yan. Si Lord ang makakapag-satisfy niyan. And the hungry soul, He fills with good things. The solution to lust is not just avoidance, it's replacement. Hanapin mo ang kapunuan at satisfaction kay Kristo. Hindi sa tao, hindi sa pleasure, hindi sa mga maling gawain. Dahil siya lamang ang pwedeng makapag-satisfy at makapagbigay sa atin ng tunay na kagalakan na hindi nauubos at hindi mapapantayan ni numan. Amen? Again, kapag puno ka na ni Christ, wala ng lugar ang mga malalaswa at makamundong pagnanasa sa buhay mo. Amen? Pwede bang palakpakan natin si Lord? Pangalawa, renew your mind and build purity habits. Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Baguhin na natin yung paraan ng pag-iisip natin. Iwasan na natin yung mga bagay na nagli-lead sa mga lustful thoughts. Diba? Iwasan mo na sokmed. Dami mo lagi nakikita dyan. Iwasan mo na. Okay, pag may nakita ka, huwag mo isapan. May iba tinitigilan pa, tama ba? Okay, binabalikan pa. Huwag na. Tuloy-tuloy mo na. Diba? Huwag, scroll ka na. Scroll up mo na kaagad. Sa mga movies, iwasan na natin. Yung alam mo na ma-feed ang lustful, ang thoughts natin ng mga lustful thoughts. Websites, baka meron pa tayong binibisitang mga websites. Tinatago natin yan. Baka meron tayong mga pinapakinggang mga music na nag-feed sa ating mga lust. Maglagay na tayo ng mga boundaries. And at the same time, find accountability partner. Huwag mong mag-isang labanan ito. Humingi ka ng tulong sa mga tamang tao. Palibutan mo ang sarili mo ng mga tamang tao na may malasakit sa purity mo. At hindi yung mga tao na lalo ka pang uudyukan sa mga bagay na makalaman at makamundo at malalaswang bagay at pagnanasa. Amen? At pangatlo and the last, rely on the power of the Holy Spirit. Sinong naniniwala hindi mo kayang mag-isa? Parang konti. Sino naniniwala hindi mo kayang mag-isa? Amen. Galatians 5:16, ganda nito. Sabi, walk by the Spirit
and you will not gratify the desires of the flesh. Wow! It's the word of God. Ibig sabihin, it's the truth. Kapag tayo naglalakad by the Holy Spirit, anong sabi? You will not gratify. Hindi mo pagbibigyan yung desire ng laman. Amen. Pero kapag ang tao hindi naglalakad by the Spirit, dun siya nahuhulog sa mga lust. Okay? Bakit? Papakainin niya ang desires ng flesh. Again, hindi natin kayang labanan ang lust ng sarili lang nating lakas. Pero kapag ang Holy Spirit ang nagkontrol ng puso mo, siya rin ang magbibigay ng power para tumanggi ka sa tukso at mamuhay ka sa kabanalan. Amen? Kaya nga ugaliin natin na manalangin, humingi ng tulong kay Holy Spirit para tulungan tayong tumakbo palayo sa kalaswaan at ingatan ang purity mo. Amen? May natututunan po ba tayo? Now, maybe may mga nagtatanong dito, Pastora, parang mahirap po yan. Yes, mahirap siya. Lalo na kung nakasanayan mo na simula bata, mahirap siya. Parang mahirap po yan, Pastora. Meron na po bang nakagawa niyan? At totoong napalaya siya sa last? Maybe tanong mo yan. That is why, sa mga oras na to, we will be ministered by a testimony. Manonood po tayo ng video testimony na naging totoo po sa kanya ang mensahe natin ngayon. Napalaya mula sa lust, sa wrong desires. And this time, pipikit muna tayo. Let's pray. Hallelujah. Lord, thank you. Alam namin kikilos ka, mangungusap ka sa pamamagitan, Lord God, ng testimony ng isang tao na to, na binago mo at pinalaya mo from lust, O God, sa karumihan. Lord, samahan niyo po kami at binubuksan namin ang aming puso at patuloy kaming nagpapaministeryo sa iyo. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen, amen. I grew up in a family na masasabi kong sakto lang at ordinaryo. Saktong buhay na nakakakain 3 beses sa isang araw. Lumaki sa pamilyang tinataguyod ng mga magulang, nakakaraos at nakakapag-aral. That time, ang aking tatay ay nag-a-abroad at masasabi kong hindi ako lumaking may constant na kalinga ng isang father figure. Lalo na nung nakauwi na siya from abroad at nagkasakit. Pagtungtong ko ng high school, namatay ang aking ama. At dito ko masasabing nakaramdam ako ng pangangailangan ng care. Ano ba naman buhay ito? Saan na akong buhay? Wala akong pagkain. Ano ba naman buhay? Ay, ano ba? Pa! Oh, ayan na! Ayan ang sinasabi ko eh! Ano ba? Pa! Pa! During high school, dahil puberty period, dito na unti-unting namulat yung aking kamalayan sa mga bagay na may laman sa relasyon. Sa una, nagsimula lang sa crushes, hanggang mas lumalim nung nasa 4th year na ako, na nagkakagusto ako sa mga lalaki na hindi ako gusto. Nararamdaman ko yung pakiramdam na para bang ako yung habol ng habol sa mga lalaki. Naghahanap ako ng care ng tao.
Kaya naman, nung pumasok ako sa college at may isang lalaki na nanligaw sa akin, pumasok ako agad sa isang relasyon na nagpakilala sa akin ng mga bagay na ginagawa lang dapat ng mag-asawa. Nag-engage ako sa sexual immorality, pero hindi rin nagtagal yung relasyon na yon dahil kinailangan kong magtrabaho sa Pampanga. Diba? Pero kahit pa paano, at least... Hindi na pa kita inaantay, namimiss na kita eh. Magkasama lang tayo kahapon na mismo na agad ako. Siyempre, Ikaw din. hindi na pag-usapan natin na, di ba lalabas tayo? Saan? Saan tayo ba? Kakain, sabay magsisini, tapos alam mo na yun, be. Ano alam mo? Ako nang bahala, sumama ka na lang sa akin. Oh, sige. Doon sa Pampanga, nakakilala ako ng isang lalaki na akala ko siya na yung mapapangasawa ko. Dahil ganun na lamang yung tingin ko sa lalim ng relasyon namin, ganun ko na lang din ibinigay ang aking sarili sa immorality dahil akala ko siya na. Pero hindi nagtagal, nagkasakit ako sa balat. So I decided na mag-resign na lang at umuwi na lang sa probinsya. Umuwi ako sa amin at nag-decide na magtrabaho na lang sa Olongapo City. Dito ako nagsimulang maimbita sa isang simbahan. Nagdadahilan pa nun ako nung una, pero nag-yes din ako sa invitation. Pinakilala ako sa isang life group leader na one-on-one, nagpapatuloy magsimba at mag-life group. Pero may parte ng buhay ko na hindi ko pa sinuko o hindi ko pa sinusuko at yun ay ang aking personal life. May longing sa puso ko na hinahanap ko pa rin sa tao. Kaya naman, sa mga panahon na yun, pumasok ako sa isang relasyon na mali. May nakilala ako sa trabaho na isang lalaki na Hi. kahit alam kong may asawa na siya at anak, pero hinayaan ko siyang pumasok sa buhay ko at nagkaroon kami ng maling relasyon. Alam kong hindi pagmamahal yon kasi ramdam ko kung paano niya ako itrato. Pero pumayag pa din ako na magpatuloy ang mali naming relasyon na nauwi sa sexual immorality. In short, I committed adultery. That time, natatakot ako dahil baka may makahuli sa amin dahil may mga kamag-anak yung asawa niya sa trabaho. Pero dahil nagpatuloy pa rin kami, dahil sa kagustuhan kong makaranas ng atensyon at ng care ng lalaki, kahit alam kong mali ito, pero tumagal lang yun ng ilang araw or weeks. Pero isang araw na lang, dumating yung time na hindi niya na ako kinausap at ako na yung naiwan na parang nakahang. Nagkakakitaan kami sa trabaho, pero hindi nagpapansinan. At doon natapos ang lahat. Lumipas ang mga taon dahil nagtatrabaho ko sa factory noon. At sa loob ng trabaho ay maraming nakakasalamuhang mga taong may karelasyon sa kapwa babae. Yung longing ko sa care ay nabaling na naman sa pakikipagrelasyon sa kapwa babae. Pumasok ako sa same-sex relationship kahit pa alam kong mali ito at nagsama pa kami sa iisang bahay. Pero, ng mga panahon na yon, alam kong may conviction na rin. At dahil di ko na rin kinaya na ipagpatuloy pa yung maling relasyon na yon, nakipaghiwalay ako. And yun na din yung naging escape ko para umalis ng bansa. Nakapag-abroad ako, pero after 6 months, napauwi din dahil sa involvement sa isa sa mga rules na nilabag. Umuwi ako ng may dalang frustrations sa sarili.
Pero ganun pa man, may kapayapaan na sa puso ko kasi nakauwi na ako. I realized na after ng lahat ng mga nangyari in the past, hindi ako makakatakas sa mga consequences ng mga nagawa ko. That God is a holy God. Nakapagtrabaho ako ulit sa Olongapo at bumalik ulit sa church at life group. Humingi ako ng tawad sa Diyos at nagpa-restore. I realize na ang pagtalikod sa Diyos ay pagtalikod din sa kung ano yung makakabuti. At yung nangyaring pag-uwi ko ay hindi pala kalungkutan, kundi protection ni Lord sa akin, sa pwede ko pang ikapahamak. The care and grace from the Lord ang dahilan kaya ako umuwing muli sa life group at church. Binigyan ako muli ng chance ng Panginoon na magpatuloy sa kung ano ang plano niya at di na bumalik muli sa pagkakasala. Tinulungan ako ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng simbahan at life group upang ma-restore ang relasyon ko sa Diyos at ang tamang pagtingin sa sarili. Nagsimula akong magpa-disciple at magpaayos ng buhay kay Lord. Sa grace ng Panginoon, unti-unti akong naaayos. At yung pagmamahal at care na hinahanap ko, mas naunawaan ko na sa Diyos ko lang tunay na mahahanap. At walang relasyon na totoong makakapag-satisfy sa pangangailangan ng tao, kundi sa relasyon sa Panginoong Hesus. Sa aking pagpapatuloy sa Panginoon, binigyan niya ako ng bagong puso at buhay. Ganon din ang bagong pag-asa. Mula noon, ginamit din ako ni Lord para madala sa church ang ilang mga kaibigan at katrabaho. Nagpatuloy bilang isang volunteer sa church at naging isang life group leader na umaabot ng mga taong gaya ko rin noon. Eventually, pagkatapos ng mahabang panahon ng paglilingkod at pagtatrabaho sa Olongapo, sa isang preaching ay pinaalala ni Lord sa akin ang aking pamilya at mga kamag-anak na may dapat akong gawin at kilusan. Kaya taong 2022, bumalik ako sa probinsya namin sa Kabanggan upang makasama ang aking pamilya. Doon na magtrabaho at magsimulang dalhin sa Panginoon ang aking pamilya. Nagsimula sa isang family life group, ngayon po ay naging isang community na. Community outreach na ang gawain ay nagaganap sa aming tahanan. At extension na po ito ng Light Church bilang Light Church Kabanggan. At ang blessing ng Panginoon sa gawaing ito ay marami pong kabataan at pamilyang naaabot. At higit sa lahat po, ngayon ay katulong ko na ang aking pamilya sa pagsuserve sa Panginoon sa community. Ngayon, ginagamit na ako ng Panginoon dito bilang leader na nagdi-disciple ng mga kananayan, katatayan at mga kabataan. Maging ang mga bata sa mga community ay pinupuntahan namin at pinagmiministeryuhan ng salita ng Diyos. Mayroon din pong online life group na hinahawakan at nagpapahasa pa sa Panginoon bilang isang Bible School student. Yung dating paghahabol sa pagmamahal ng tao, ngayon napalitan na po ito ng paghahabol ng mga kaluluwang wala pa sa Panginoon. Salita na ng Diyos ngayon ang nagiging kasapatan at ginugusto na ang mga pinapagawa at inaayos pa sa akin ng Diyos. Ngayon po ay masasabi kong, by God's grace, I have been purified by the love of God. Proud to be single na naglilingkod kay Lord and patiently waiting sa ipagkakaloob niya. Ngayon, hindi na din uhaw sa pagmamahal ng mga tao kasi pagmamahal na ng Diyos at ng mga taong nakapaligid sa akin ay sapat na para ipagpatuloy ang magandang buhay na ito. Nakakatawa pong isipin na ang tulad ko na dating nasa buhay kasalanan, ngayon ay nirescue na ng Diyos sa mga maling relasyon at desisyon at binigyan niya ng purpose
Reaching people for Jesus makes my life different. Nasa maruming pamumuhay man ako noon, pero binago ako ng Diyos. Pinatawad at binigyan pa ng pagkakataon na umabot ng mga tao at maglingkod sa Kanya. Ako po si May Hermano, dating nasa karumihan, pero God purified me by His grace. Mula sa emptiness at brokenness, I am now complete in the Lord Jesus Christ. Glory to God alone. Amen. Pwede po bang palakpakan natin si Lord, the best na palakpak sa ating Panginoon. Amen. Mabuti po ang Panginoon. Amen. Dahil po may mga tao na nahulog sa kasalanan, nasira ang buhay, pero kaya pa rin po niyang baguhin at iligtas. Amen? Wala pong karumihan ang hindi kayang linisin ng dugo ng ating Panginoong Yesus. At alam niyo po ba, hanggang ngayon po, ang Diyos po ay hindi pa tapos na magligtas. Hindi pa tapos maglinis ng ating mga buhay. Amen? So, sa mga oras na po na ito, pwede po bang pumikit tayong lahat? At alam ko na lahat tayo ay kinakausap ng Panginoon. Kung ikaw man yung tao na nauwi sa mga sexual sins, pornography, immoralities, or even baka adultery, dahil sa paghahanap ng pagmamahal, paghahanap ng care sa tao, maybe nasira ang purity mo, naging broken ka, naranasan mo na walang gumabay sa'yo, kaya hinanap mo sa iba ang alaga, hinanap mo sa iba ang care. Or maybe ikaw yung taong nakaranas ng abuse, na since na-open ng maaga, ang kaisipan mo, ang kaalaman mo sa mga ganito, na-engage ka din at na-expose ka ng maaga sa lust at sexual immorality. Maybe iniisip mo, madumi ka naman na, ganito ka na, kaya isinapamuhay mo na. Pero gusto kong marinig mo ito, hindi mo kasalanan yun. Wala kang kasalanan sa ginawa sa'yo. At gusto kong malaman mo na gusto kang i-rescue ng Panginoong Diyos. Hindi lang mula sa pain ng past mo, kundi pati sa pattern ng lust na maaaring nabuo sa buhay mo. Oo, hindi mo piniling mapunta dyan, pero ngayon, piliin mong lumabas dyan. Dahil ang desisyon mo ngayon ay critical at generational. Dahil ang choice mo na maglakad na sa kalinisan at sa kabanalan ay may epekto sa iyong buhay at sa iyong mga anak at sa magiging anak mo pa. Kaya ng Diyos na tuldukan ang bunga ng kasalanan sa buhay mo. At kaya ng Diyos na baguhin ang istorya ng buhay mo. Mula sa kalaswaan, mula sa karumihan, magiging kalayaan at tunay na buhay. Kung ikaw yung tao na hinahanap mo ang kapunuan at satisfaction sa tao, sa maling relasyon, sa maling gawain, sa pornography, sa immorality, kapatid, pinapaalala sa iyo ngayon, only Jesus can satisfy you. Hanapin mo man sa iba, hanapin mo man sa ibang mga bagay, ibang mga tao, anumang mga gawain, hindi ka niyan isa-satisfy. Maybe pleasurable yan sa flesh, pero uubusin ka niyan at dadalhin ka niyan sa kamatayan. Gagawin kang alipin ng lust, pero papalayain ka ni Jesus. Uubusin ka ng lust, pero bubuuin at pupunuin ka ni Jesus. Dadalhin ka sa kamatayan ng lust, pero bibigyan ka ng tunay na buhay ni Jesus. Sa mga oras na to, kung ikaw yung tao na gustong makaranas ng kapunuan kay Jesus at nagde-decide na mamuhay na para sa Kanya at hindi na para sa lust, receive Jesus sa iyong buhay bilang Diyos at tagapagligtas mo. Kung ito ngayon ang dinedesire ng puso mo, pwede bang sumunod ka sa panalangin na ito? Sabihin mo ngayon, Panginoon,
lumalapit po ako at nagpapakumbaba. Patawarin mo po ako, O Diyos, sa lahat ng aking nagawa, sa lahat ng karumihan, at sa lahat ng kasalanan na aking nagawa. Panginoon, naniniwala po ako sa ginawa mo sa krus para sa aking kaligtasan, para sa aking kalayaan, at para sa aking kalinisan. Jesus, tinatanggap po kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. Ikaw na po ang manguna sa aking buhay. Ang kalooban mo na po ang mangyari sa aking buhay. Salamat po, Panginoon. At sa mga oras na ito, ikaw na nag-commit sa Panginoon. Why not this time, commit yourself sa purity, to walk in purity. At sa mga oras na to, kung ito yung dinedesire mo ngayon, Lord, I wanna walk sa purity. I wanna walk, Panginoon, sa kalooban mo. Inalipin na ako, Panginoon, ng kasalanan. Inalipin na ako ng last noon. Pero hindi na ako papayag na magpatuloy ito sa buhay ko. Kung ito ngayon ang panalangin mo, pwede bang tumayo ka at itaas ang iyong dalawang kamay and commit to God right now? Come on. I-commit mo na ang buhay mo. Hindi sa last, hindi sa kalaswaan, hindi sa kamunduhan, pero para sa Panginoon, sa Diyos na tunay na makakapagpapuno sa'yo, sa Diyos na tunay na papawi ng kauhawan ng kaluluwa mo, sa Diyos na tunay na kakumpletuhan mo. Surrender your life to Him and to His will. And this time, walk in purity. Walk in purity. Para ka sa Panginoon. Para ka sa kalinisan. Para ka sa kabanalan. Ikaw na nilinis. Ikaw na pinalaya. Ikaw na pinupuno ng Panginoon ngayon. God is removing that emptiness sa puso mo. At ikaw ngayon ay tinatawag niya sa kalinisan at kabanalan. Mamuhay ka na para sa Kanya. Come on. At hindi mo yan kaya ng mag-isa. Pero sa tulong ng banal na Espiritu sa buhay mo, come on, rely on the power and on the strength of the Holy Spirit. Kaya mo huminti sa pornography. Kaya mo huminti sa immorality. Kaya mo huminti sa adultery. Come on. And you can say yes to Jesus. Say yes to purity. Say yes sa kabanalan. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa kalayaan. Salamat, Panginoon, sa kalinisan. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan. Come on. Huwag mo nang hayaang magpadisip muli sa last. Huwag mo nang hayaang magpadisip muli sa mga mundong pagnanasa, mga maling pagnanasa. Commit yourself to God. Thank you, Lord. Worship God right now. Worship Him. Lord, maging banal mong tahanan ng buhay ko. Ang isipan ko, ang puso ko, ang katawan ko, Panginoon. Ito ay para sa iyo lamang. You're
Maghari ka, Panginoon, sa buhay ko, sa puso ko. Ngayon at kailanman. For the last time. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Thank you, Lord. Lord, maghari ka, manguna ka, be the master of my life, oh God, of our lives, Lord. Hindi lang, Panginoon, sa isang aspeto ng buhay namin, pero sa lahat ng aspeto ng buhay namin. Be the master, Panginoon, ng buhay namin ito. Lord, we commit our lives in purity, Lord God. Sa purity, Lord. Sa kabanalan, Panginoon, sa kalooban mo. Thank you, God. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Salamat sa iyong salita. Kami ay nililinis, binabago, inaayos, pinapalaya kami ng salita mo. And we receive your forgiveness sa amin. We receive the cleansing, Lord, the purification na binibigay mo sa amin. We receive it, oh God. At iingatan na po namin ito, Panginoon. Hindi namin nahayaang madungisan muli ang kalinisan, ang purity na binigay mo na sa amin. Lord, di namin nahayaang magpaloko muli sa sa pagnanasa ng makamundo, sa mga malalaswang bagay, Lord God. Lord, kinukumit na namin ang sarili namin sa iyo at ang buhay namin sa iyo. Salamat, Panginoon. We are for you, O God. We are for purity. We are for holiness, Lord. Thank you, God, sa kalayaan at kaligtasan. We love you, Lord. We praise you in Jesus' name. Amen. Amen. God has been so generous to us. He has given us grace, mercy, Pwede po love. tayong umupo. Our response is to be generous in return. When we give, we encourage God's work in the world. We help change lives. We provide for others in need. We learn to value what is most important. That is why we give. Amen. Ayan po, as we prepare our tithes and offering, allow me to lead you in prayer po. Mananalangin po tayo. Let us close our eyes. Yes, Heavenly Father, Lord, you are so good and so great in our lives, oh God. Testament ang buhay namin, Panginoon, ng kabutihan at pagpapala mo, God. We just want to thank you and uplift everything up to you, oh God. And Lord, as we give and give back sa iyo ngayong umaga, oh God, kalaki po ng aming pagbibigay, ang aming mga puso at pagtitiwala sa iyo. Lahat ng panalangin, Lord, you know all the desires, you know all the needs of every people na nagtitiwala sa iyo. And I believe, Lord, na walang taong nagtiwala sa iyo ang pinabayaan mo. Kaya, Lord, we want to give this to you because we know, Lord, that this is the least and the best thing that we could give to you, O God. Lord, sa iyo po lahat ng papuri and may this giving glorify you. We praise you, Lord. We honor you. This is all we pray in the mighty name of Jesus. Amen. Ayan, let us give with a grateful heart po. We have our ushers sa gilid. Pwede po nating ibigay ang ating mga tithes and offering. And also, to those who want to give back sa ating online, ayan, meron po tayong GCash number and our BPI account flash on our screens. Muli po, Light Family, let us all give and give back with a cheerful heart. And I believe there's a reason to celebrate. Tatayo po tayong lahat as we sing this song. And sa mga gusto pa pong humabol ng kanilang tithes and offering, may mga basket po dito po. Box po sa harap. Lagay na lang po natin as we sing this song. Once again. Come we sing. Dakilang biyaya, kami pinalaya, mula sa bihag ng kasalanan.
Sige po, let us all pray. Taas po natin ang ating kamay. And let's thank the Lord. Thank you, Lord, sa iyong salita sa amin. Thank you, God, dahil ikaw ang aming kapunuan, ikaw ang aming satisfaction. Thank you, Lord, for reminding us of this truth, Lord God. And Lord, I pray na maingatan na po namin at gawin po namin, Panginoon, lahat ng mga natutunan namin, O Diyos. Tulungan mo kaming maingatan ang aming purity, ang kabanalan na pinagkaloob niyo po sa aming lahat. At patuloy kaming mamuhay, Panginoon, sa iyong kalooban. Lord, sa aming pong mga single, tulungan mo kami na maghintay sa tamang panahon, sa tamang tao na inilaan mo po para sa amin. At ganun din, Lord God, sa mga mag-asawa, Panginoon, I pray, O God, let your faithfulness be upon them, O God. Maging faithful sila sa kanilang mga asawa, Panginoon. At ganun din sa aming isang simbahan, Lord God. Magtulungan kami, Panginoon, upang maingatan ang purity po ng bawat isa. Thank you, Lord. And this time, receive the blessing of the Lord. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Sa iyo po, O Diyos, lahat ng papuri, pagsambat, pasasalamat. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan. God bless po sa ating lahat. Ingat po tayo at magkamayan po tayo. God bless po.